Hallelujah. Patuloy po natin bigyan ng papuri at salamat ang ating maraming Diyos. Patuloy po lang ang ating pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Purihin ko Panginoon. Praise God. Nagpapasalamat po sa mga sa lahat na tayo po lahat ay narito. Pagkaman ilan po sa atin na hindi po natin nakakasama, pero ganun pa man, purihin natin ang Panginoon. At salamat din, nakakasama pa natin ang parents nila Stergeng. Alam ko na malapit na silang uuwi. Pero salamat sa Panginoon na bago sila uuwi, tayo po yung nakapagbahagi ng
58. Ayan. Si Mr. Espiritu. Ayan. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po'y darako sa iyong pananaharap at sa umaga nito upang ano po italangin. Una sa lahat, O Diyos, ang aming pong kaibigan ng aming pong isa sa mga kapatid na si Brother Mark, Panginoon, ang kanya pong head, si Tihe, na si Mr. Espiritu, Panginoon, na ngayon po ay nagkaroon po ng karamdaman. Kahit hindi man namin siya nakikita, pero ikaw po, Diyos, nakikita mo po ang tao nito. Kaya ang aming pong dalangin na, O Diyos, ay bigyan po niyo siya ng kaginhawaan o kompletong kagalingan kung ano man yung gagawin ng doktor para sa kanya, Panginoon. Maging sa mga financial, O Diyos, na kailangan nila, O Diyos, ikaw po ang mag-provide, ikaw po, O Diyos, ang gagawa ng paraan sa mga bagay na ito. At maging sa mga salita, O Diyos, na aming pong pagulay-gulayan, nawa ay mauna ka po sa aming kalagitnaan upang maunawaan po namin ang mga salita na nais po ninyo ipaabot sa amin para po kami po ay magkaroon po ng kalakasan ng espiritual. Ang naman ito, Panginoon, ay aking po hinihingi sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo natin nagsabi, Amen. Kapatuloy po tayo lahat, mga kapatid. At nagpapasalamat po ako kung meron po tayong bisita sa ito na nakasama po natin. At sa kay Brother Bear, na kasama din po natin. Matagal na po natin siyang pinag-pray na muli natin makasama sa ating pong pananampahan. Hallelujah. Sa iba po na nakasama natin sa umaga ito. Purihin ang Panginoon. Amen? So ngayon po, inarito pa rin po tayo sa unang buwan ng taong ito, 2025. Kaya kailangan, sabi nga nila, pagpasok na ng buwan, unang buwan pa lang maging masigla po tayo. Amen? Upang sa loob na ng isang taon, pagamat yan po ay pamahiin ng mga matatanda. Pero wala naman po masama kung gagawin natin. Yan naman po ay, alam ko na nakakabuti din po sa atin yan. Amen? Kaya ang ating pong pag-uusapan, yung pong ang tema na pinagkaloob ng Diyos sa atin, ito po yung patungkol po ito sa pagtatanim. Amen. Kung nagtatanim tayo sa buwang ito, malamang sa tao ito, tayo po iaani kung ano yung ating pinagtatanim. Amen. So, sabi mo po ito, whatever you sow, you shall reap. Kung ano na po yung ating tinatanim, ay siya naman din ating aanihin. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi nga ng iba, kung ano yung ating tinatanim, ayun ang ating aanihin. Kung ano yung ating isinuksok, yun din po yung ating lulubutin. So, ang ganda po. Hallelujah. So, basahin muna natin ang sinasabi po sa Galatians 6, verse 7 hanggang 8. Sabi po nito, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin. Diba? Po, totoo, kung ano daw po yung ating hinahasik, yun din po ang ating aanihin. Sapagat ang naghahasik sa kanyang sariling naman, ay isa naman mag-aani ng kasiraan. At tapos ang naghahasik sa Espiritu, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na wala hanggan. Kung ating pong unawain yan, ang sabi po niya, kung ano daw po yung hinahasik, pag naghahasik tayo sa naman, o naghahasik tayo ng pasama, siyempre, masama din ang ating aanihin. Pero kung nag-aasik tayo sa pamagitan ng Espiritu, praise God, tayo ay aani ng Espiritu, tayo ay aani ng kalakasan espiritual. So, napakaganda po yung sinasabi niya. Pero meron pong babala si Apostol Pablo. Ito nga po sabi niya, be careful. What kind of seed you sow? Whether in action, sa gawa, sa attitude, ano ba yung ating attitude? Kung meron tayong attitude sa taong ito na nakaraang taon na medyo matampuhin tayo, mga kapatid, sa taong ito, alisin na po natin yung tampo-tampo na yan. Amen. Hindi mo mabuti para sa mga Kristiyano yan, yung magiging tampuhin. Maging sa mga salita, yan po ang pinaka-importante dyan sa mga salita. Dapat po tayo mga Kristiyano ay mag-iingat tayo kung ano yung ating mga sinasabi. Amen. Sapagkat tayo po, sabi nga, tayo po ay tinitingnan ng mga taong hindi pa talaga
kilala sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng mag-share ng Word of God kung ang ating namang mga sinasabi at ang ating action, ang ating attitude ay kakaiba. Kaya, yan po ang babala ni Apostol Pablo na kailangan whether in action, attitude, or words, because the Word of God promises that we will reap what we sow. So, aanihin natin kung ano yung ating mga ginagawa. So, napakaganda po yan. Nasa taong ito ay pasimulan mo natin na magtanim ng mga mabubuting bagay. Hindi lang mga po tinutukoy dyan yung spiritual, bagay sa financial o sa material. Kung gusto niyo ng blessing, magtanim po tayo ng patungkol sa blessing na ating pong aanihin sa taong ito. Sabi nga po dyan, hallelujah, what harvest do you want this year? O yan ang tanong, ano ba yung ating gustong maanin sa taong ito? Siyempre, kung akong tatanungin, gusto ko blessing, spiritual, material, o financial. Pero lahat ng bagay po, meron pong pasimula yan. Kaya nga tayo magkahasik. Magkahasik po tayo. Ibig sabihin magtatanim. Kasi yung farmers, bago po yan naaani, ng kanyang gustong maani, nagtatanim po yan. Gusto niyang mamani ng mais, ay diba nagtatanim din siya ng mais. Gusto ng kamote ang itatanim. Pero tayo kasi, ang ating pinag-uusapan dito pang spiritual, pang material, financial. Wala po kasi tayo pwedeng pagtataniman dito. So darako tayo doon sa itinatanim natin sa buhay mo natin. Ano ba gusto natin sa taong ito? Gusto natin na sobra-sobra mga blessing, magtanim mo tayo ng pagkukulan ng mga blessing na gusto po natin. At tinutukoy po yan, kung halimbawa tayo nagtatrabaho, ang ibig ko sabihin yan, paputihin natin yung ating trabaho. Kung gusto na, kung tayo may mga business, paputihin natin yung ating business. Sapagkat, sabi nga, kung gusto mo magtayo ng business, unang-una, ipag-pray mo yan sa Panginoon. Ipag-pray natin sa Panginoon kung yan may kalooban ng Diyos. Kasi hindi naman po lahat na gusto natin ay pwede natin gawin. Kaya nga sabi niyan, i-acknowledge natin sa Panginoon kung ano yung gusto natin gawin. Katulad sa pagtatrabaho. Kung nagtatrabaho kayo, kung gusto nyo ma-promote sa trabaho nyo, huwag kayong mandaya. Lalo na sa oras. Huwag kayong mandaya. Amen. As you step into this year, it is important to reflect on the principle of sowing. Yung principle ng sowing, yung principle ng pagtatanim. Pagtatanim tayo. Tarako tayo mamaya kung ano yung mga dapat natin tatanim sa taon ito. Upang tayo ay mag-aamin. What kind of seed are you sowing? Ito yung tanong. What kind of seed? Ano bang klaseng seed? Ang gusto natin itanim ngayon sa buhay natin. Lalo-lalo na sa spiritual. So medyo last year, medyo tayo pag-iwang-iwang, medyo ups and down yung ating spiritual. Ngayon, pagputihin po natin. Lalo na, nabanggit nga ni Sister Elba kanina, yung sitwasyon ngayon. Hindi lamang yung mga nangyayari dyan sa California, doon sa amin. Nagaroon pa talaga ito yung sulog na yan na sabi nga kanina na talagang kakaiba. Dito sa atin minsan sobra ang baha, pero meron po sa ibang lugar na nabibiyak na yung mga lupa sa sobrang init. So, kung ating pong titignan itong mga bagay na ito po yung sinasabi sa Bible ng mga palatandaan na ang Diyos talaga ay malapit na. Kaya kailangan din po natin ang preparasyon, lalo na po sa spiritual. Kailangan po natin pagputihin yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Remember, all big things come from small beginning. Lahat po kasi ng mga malalaki, walang nagsisimula na magiging milyonaryo kung hindi nagsisimula sa maliit na bagay. Kung
alamin nyo yung mga history ng mga mayayaman niya, katulad na lang ni Jose, binabasa ko yung kanyang history. Dati lang yan naglalako ng mga sapatos, kaya ngayon kanyang business niya. Pinas, yung pasimula ng kanyang business, SM, Mart. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng mga biyaya sa taong ito, sabi ko nga, hindi lang sa spiritual, kundi sa mga pinansyal, sa material na bagay, magsimula mo tayo kahit sa maliit na bagay. Magsimulan mo natin. Pero ang unang-unang kailangan natin gawin, mga kapatid, sabi nga dyan, meron po isang halimbawa dyan, katulad ng isang widow na nababasa po natin yan sa First King. Meron pong napagandang aral na makukuha tayo dyan. Yung pong widow na yan, sabi nga doon, yung pinaka-last na meron siya, ibinigay niya doon sa likod ng Diyos, ni Elijah. So ano po ba yung pinaka-aral talaga dyan? Ang sabi nga dyan, kung ano yung pinaka-maliit na bagay na meron tayo, dapat, kung magtatanim tayo, pinansyal, kasi yan po ang utos ng Diyos, sabi nga po sa Malakay, chapter 3, at hindi lamang sa Malakay yan, sa Lucas chapter 6, verse 38, nandiyan ba yun? God gives the ultimate, sige, God gives the ultimate increase while we are responsible for planting and watering. It is God who caused the growth. So, ibig ko sabihin yan, tayo po yung responsable po natin talaga yung magtatanim. At magpapatubo, mag-aalaga. Pero ang Diyos po dyan ang magpapahalago. Magbibigay ng blessing. Kung ano man yung layunin natin sa tao ito, gusto natin na lumago yung ating business, ano man yung business na meron kayong pinasimulan, pagpatuloy ho natin yan. Na meron ho tayong pananampalataya sa Panginoon. At kasabay na rin po dyan, yung pinakita nga po natin kanina na with action. Yung pagkilos, yung paggawa. Amen. Yung paggawa. Paano ba tayo magbi-business? Paano ba tayo magtatrabaho? Gusto natin na yung doon sa trabaho natin na tayo pagpapalain ng Panginoon, pagputihin natin yung pagtatrabaho natin. Huwag tayo absent ng absent, huwag tayo magnakaw ng oras. Kasi yung pagnanakaw ng oras, pandalaya yan. Nung ako'y nagtatrabaho pa, kaya naman, naipagmamayabang ko rin na isa ako sa pinagkakatiwalaan ng boss namin. Kasi nga, nakikita niya sa mga iba, sa mga kasama ko rin, na nagtatrabaho lang pag nandiyan yung boss. Minsan magsisip-sip pa yun. May kasama pa sip-sip. Totoo yun, minister nito. Pero kami, ako, dahil ako'y Kristiyano, hindi ko ginagawa yun. Nandiyan yung boss ko at wala yung boss ko, nagtatrabaho ako. Hindi pa nakita ng boss ko, pero nakita ng Panginoon yun. Kaya naman yung Panginoon, ay hinihipo rin yung boss ko. Pero nga ako napaggan ng testimony niya eh. Noong 2008, kung hindi po ako nagkakamali, nagkaroon po ng malawakang iyong ng mga trabaho noon. Hindi ko alam kung sino presidente nun, si Estrada yata. Sa 5 kumpanya ng boss ko, 3 yung nagsarado. At marami sa amin doon yung nawalan ng trabaho. At meron akong kasama na kumpare ko din, at meron siyang na anak, nakasama yun sa linggo. Ngayon, dahil kami naman ay meron na kami maliit na business noon sa Caloocan, yung kami nagpasimula ng business namin, kasi talagang siguro buhay ko na talaga yung pag-business. Nagkaroon kami ng framing, video, photo video, kasi usok-usok pa yan noon, pero nung nagdating na yung mga camera na merong yung mga cellphone na digital, may camera na, nawala yung mga business na yun. Pero, ang sabi ko doon sa boss ko, boss, kasi naawa ako dito sa isang kasama namin na mayroong siyam na anak, pagkatapos masama sa linggo. Sabi ko, boss, baka naman pwede isakripisyo ko na lang yung sarili ko kasi naawa ako. Kasi nung nakita ko talagang napaypay siya, parang nawala sa sarili. Kasi biruin mo ba kung may siya mga anak, mawala ka ng trabaho. Nakita ko yun. Sabi ko, boss, baka pwede na lang na isakripisyo ko na lang yung
na lang ang isama sa liyo, pero itong kasama ko isa, na may siyam na anak, ibalik niya sa trabaho. Pero hindi ako napagbigyan kasi nga meron daw silang patakaran na nakikita kung sino talaga yung dapat mawala at sino yung dapat maiwan. Kaya dito, nakita ko sa buhay ko, kaya kay Brother Ronnie, yung kanyang testimony yung nakaraan, kung naalala ninyo, na may iba sa mga kasama niya na wala, na ligo, pero siya nanatili. Kaya nangyayari sa akin noon. Ang ibig ko po sabihin dito, kapag tayo'y tapat sa ating ginagawa, kahit hindi nakikita ng boss natin yan, nakikita ng Panginoon niya, at yung Panginoon ang hihipo doon sa kinakabos mo para ikaw ay magkaroon ng isa pang mas magandang opportunity sa trabaho mo. Kasi lalo na tayo mga Kristyano, hindi tayo pwede magaya. Kahit anong bagay yan, hindi tayo pwede magaya. Kaya naman ang Diyos naman, kahit na hindi nakikita ng boss natin yan sa trabaho, pero yung Panginoon nakikita niya yan. Praise God. Kaya yun ay isang bahagi ng pagtatanim natin upang tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Just imagine, kung talaga gusto ko na mag-resign, 3 beses ako nag-attempt na mag-resign. Una sabi niya, sige, kasi ang dahilan kung ano, may trabaho, may business kami pinasimulan. Sabi niya, sige, ganito na lang. Bisahan mo yung business mo, pagpapatuloy mo, bigyan kita ng 3 months. Tuloy-tuloy ang sweldo mo, hindi ka papasok. Kasi nasa iyo yung trabaho. Pagdating mo lang, makapag-desisyon ka na talaga, bumalik ka sa akin at sabihin mo, talaga desisyon na ako magtrabaho. Ano yan? Sister Edwin. Bumalik ako, sabi ko, boss, desisyon na talaga akong mag-resign, mag-business. Pero hindi niya ako pinahintulutan. Kasi hindi ko siya ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kung pinahintulutan niya, wala kaming trabaho kasi nagsara nga yung kumpanya, yung aming business. Dahil nga sinasabi ko nga, nung dumating yung mga framing na ang mumura galing ng China, hindi na kami pwede magbenta. Dumating yung mga yung cellphone na may mga camera, hindi na rin obra yung mga video na yan. Yung photographer na yan. So, salamat. Gumawa ang Diyos na paraanan para huwag matuloy yung aking iniisip, yung aming iniisip, sapagkat alam ng Diyos kung ano yung magiging mangyari. So, hindi ako pinahintulutan, at sa sunod ng pagkakataon, ako nagkaroon naman kami ng business na framing. Ganun naman ang ginagawa ko. Gusto ko mag-resign. Sabi ng boss ko, huwag muna. Pag-isipan nyo na mabuti. Pero finally, nung nakita ng boss ko, na medyo maayos naman ang lahat na, doon siya pumayag na, sige, decision mo yan. Pero kung once na hindi yan magiging successful, welcome to ulit. Bumalik ka sa akin. Tingnan nyo ang kabutihan ng Panginoon. Kasi hindi tayo nagdadaya eh. Akala lang natin, total, wala naman nakakita. Sa ginagawa ko sa loob ng opisina, sa lahat ng mga nag-opisina, tandaan po ninyo ito. Wala bang nakakita sa inyo sa mga ginagawa nyo, pero ang Diyos ay nakikita. Ang Diyos naman ay nahihipo kung ano yung mga dapat mangyayari. Kung dapat kang i-promote, ipopromote ka. Kaya ang Diyos ang nasa uunahan mo. Amen? Hallelujah. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Sabi dyan, 1 Corinthians chapter 3, verse 6, sabi David, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Tayo huy taga-tanim lang. Taga-bundar lang tayo, taga-pagpasimula lang tayo. Kasi wala naman nagsisimula na doon nagiging successful agad. Kailangan nagsisimula pa lang tayo, samahan mo natin ang action, sabi nga doon sa ating binasa, at pananampalataya sa Diyos na itong ating ginagawa ay pagpapalain ng Panginoon. Ano man ang nagtanim, hindi ang nagtitilig, kundi ang Diyos nagpapalago. Maging positibo tayo. Ano man yung ating nais gawin sa buhay natin, simulan natin sa buwang ito, at maging positibo tayo. May pananampalataya tayo, may pananalig tayo sa Panginoon na lahat ng ating gagawin ngayon ay ito ay magiging isang
kasi sapat yung sinasabi na, kilala ko naman ang Panginoon, mahal ko naman ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung prueba na makita niya na talagang mahal natin ang Panginoon. Kasi sabi nga po sa Matthew 7:21, hindi naman lahat tumatawag, mahal ang Panginoon. Hindi lahat na tumatawag, makakapunta sa langit. Marami po kasi mga ganyan, hindi lahat na tumatawag, nagsasabing mahal ang Panginoon. Mahal ang Panginoon pag may tradisyon. Alam ko na siguro kung anong ibig ko sabihin. Pero ginagawa lang niya once a year. Hindi ko yan gusto ng Panginoon. Kung maaari nga lang, oras-oras, minuto, araw-araw. Ipakita lang sa Panginoon ang mahal natin ang Panginoon. Pag mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang kalooban. Kasi sa pamagitan ng pagsunod natin sa Kanya, isa yun sa kaparaanan na talagang mahal natin ang Diyos. Iba po kasi ang salita ay sa gawa. Iba po ang salita. Pwede natin sabihin, mahal ko naman ang Panginoon, kilala ko naman ang Panginoon. Sa paanong paraan? Naglilingkod ka ba sa Panginoon? Kilala mo ba ang Panginoon? Talaga? Pinaglingkuran mo ba siya? Yun po ang ibig sabihin niya. Love God with all your heart, with all your soul. Amen? Pangalawa, seek God first. Unahin natin ang Panginoon. Kahit gaano tayo ka-busy sa ating trabaho, sa ating business, kailangan mo muna natin unahin ang Panginoon. Patas ng Diyos yan. Masyado tayo busy sa paghahanap buhay natin, sa business natin, pero nakalimutan muna natin unahin ang Panginoon. Paano tayo pagpapalay kung nakapokus lang tayo sa business natin? Paano tayo pagpapalay ng Panginoon kung nakapokus lang tayo sa ating trabaho? Paano tayo pagpapalay ng Panginoon kung nakapokus tayo sa ibang gawain? Kasi sabi ko nga yan sa Matthew 6:3, kaya hindi ko po nilagay dyan, kapisado na po natin lahat yan, paborito ko verse yan. Unahin muna natin ng Diyos. Ang sabi niya, pagkatapos ano sabi niya? All these things. Ano ba yung things na sinasabi niya? Yung pangangailangan mo natin. Ibibigay ng Diyos yan. Pag inuna natin ng Diyos, bakit siya yung may-ari mo ng lahat ng bagay? Yun ang mali ng tao. Araw ng linggo, na para sa Panginoon, kinuha na ho natin lahat. Dahil gusto na natin maging successful sa buhay natin. Pero nakalimutan natin na yung Diyos na nakalimutan natin yung Diyos na hindi natin kinuha. Siya yung may-ari ng lahat ng bagay. Siya may control ng lahat ng buhay. Siya may-ari ng buhay mo natin. Kaya nga sinasabi dyan, seek God first. Unahin natin muna ang Panginoon. Yun po ang hindi nalalaman ng tao. Masyado silang busy sa mga bagay-bagay. Ang iba, mag-araw na linggo, nasa pasyalan, nasa mall, nasa nita, kung saan-saan. Pero nakalimutan nila na lahat ng bagay na yan, lahat ng pinupuntahan nila ay ang nagmamayari dyan ang Panginoon. Kahit sa trabaho mo, ang Panginoon may-ari dyan. Bukas kung alisin ang Panginoon yung trabaho mo, pwede. Naalala ko ay kwento ni Brother Rene. Na yung kapitbahay nila, pumasok sa trabaho, nasagasaan. Sino nakakaalam na masasagasaan? Sino kaya? Noong araw na yun. Wala. Praise God. Kaya nga, napaka-importante kapatid, mga kapatid, na lagi ho natin uunahin ng Panginoon. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Kasi sabi niya, alin na araw, ibigay ko sa tao, upang ano mang gusto ng tao gawin sa buhay niya, hindi niya gawin yun, alin na araw. Pero sabi ng Panginoon, isang araw nagpapahinga ng Diyos. Ang ibig sabihin, isang araw, ibigay natin sa Panginoon. Pero hindi naman isang araw. 3 oras. 4 na oras. Pero masaya ng Panginoon doon. Kasi nagbigay tayo ng daan o kasi purihin sa tayo. At pasalamatan sa Panginoon. Pangalawa, sabi niya, so spiritual things. So spiritual things. Tanim tayo ng pang-spiritual na bagay. Sabi ko nga kanina, yung spiritual natin ngayon, nung nakaraang na taon, paandap-andap. Ngayon, mas lalo tayo magiging masigasig pagdating sa spiritual. Praise God. Hallelujah. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Taka ng mabuti. Ito po yung tumutokol doon po sa sinasabi ko po kanina. Sa naon natin. So, with action. Yan po sinasabi niya.
lang, pagkatapos, pabayaan na natin. Kasi halimbawa kung ang isang farmer, hindi naman yung pagtanim lang niya, tutulog na yan hanggang sa mag-aani. Hindi po, nililinis po niya yung damuhan kung ano po yung tinatanim. Kung paano yung kanyang tinatanim, ay patuloy na lumako. Ganyan din po sa spiritual. Kung magtanim tayo ng spiritual, meron ka ng spiritual na tinanggap mo ng Panginoon mo bilang sariling tagapagligtas. Praise God. Pero ito po ay palaguin mo sa buhay mo. Sa pamagitan nga po ng pagkaroon natin sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi sa Hebrew 10:25 na huwag niyo pabayaan pagkatipon. Bakit ayaw hindi inuutos ng Diyos na pabayaan pagkatipon? Para yung ating espiritu ay patuloy na lumago. Patuloy nating masaliksik, patuloy nating malalaman yung mga salita ng Panginoon na siya namang pagkain ng ating kaluluwa. Pag ang ating kaluluwa ay punong-puno ng pagkain sa salita ng Diyos, yan lumalago yung ating espiritu. Hallelujah. So, faith will action. Hindi lamang yan sa spiritual, pati sa ating hanapbuhay, sa ating trabaho. Nagtanim ka, nag-invest ka, pero kailangan may isang kasamang gawain. Lalo na sa hanapbuhay natin, sa business natin. Kung nag-business tayo, samahan natin ang trabaho, tiyaga. Sabi nga, kahit di naman ang mga pananampalataya walang mga gawa, ipatay sa kanyang sarili. O sabihin ng isang tao, ikaw yung mayroong pananampalataya. Kung sasabihin ko, meron akong pananampalataya, pero wala naman akong gawa. Sabihin naman ni Brother Rene, meron siyang gawa, pero wala naman siyang pananampalataya. Hindi pwede mag-iwala yung pananampalataya at gawa. Kailangan lagi yung magkasama yun. Lagi yung magkasama yun. Ipakita mo sa akin na yung pananampalataya, iwalay sa gawa, ako'y sa pamagitan ng aking gawa, mga gawa at pakita sa iyo ang aking pananampalataya. So, ibig po sabihin dyan mga kapatid, magkasama po yung gawa at yung pananampalataya. Katulad po sa blessing. Gusto natin na tayo pagpapalain ng Panginoon, sabi ko nga kanina, mahalin natin ang Panginoon. Pero pag sinabi yung mahalin natin ang Panginoon, may kasama mong gawa yun. Aking ba na gawa yun? Ano yung mga gawa? Kung sabi mo nga kanina, kailangan sumunod tayo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Praise God. Yung kung unang-una dyan, sa pagtulong mo natin sa ministry ng Panginoon. Ano ba ang ministry ng Panginoon? Yung ipahayag ng mabuting balita. Tumulong tayo sa church. Bakit kailangan tayo tumulong sa church? Ito kasi sa loob ng simbahan, dito nagsimula ang pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga tayo dinala ng Panginoon dito. Pagkatapos natin malaman ang katotohanan, tayo naman ang maghahasik ng mabuting balita sa mga tao, lalo na sa mga kaibigan at kapitbahay natin. Kaya napaganda yung sinabi ni Brother Ronnie kanina, na dapat tayo magkakapitbahay. Ang gawin natin pinakabante, itong church. Kaya nga naisip ko, gusto ko na lumipat dito para maging kabante na dito. Napakaganda yung sinabi ni Brother Ronnie. Kaya nga, Sister P, nakasama na natin yan. Isa sa ating mga kapitbahay na matagal na natin pinag-prayan. Yung mga mahal nyo sa buhay. Yung mga kapitbahay nyo. Yung mga magulang nyo, yung mga young people. Matagal na natin pinag-prayan. Okay, so tuloy-tuloy lang para namin. At kailangan din meron pong gawa. Ano yung gawin natin? Paalalan nyo sa kanyang araw ng linggo ngayon. Dapat magbigay tayo ng pasalamat sa Panginoon. Gumawa kayo ng kaparaanan gaya ng ginawa ni Sister Roxy kay Brother Ronnie. Ano ba yung ginawa natin noon? Brother Ronnie? Sabi ko si Brother Ronnie, marunong pala mag-gitara sa Ginoo. Pagod tayo dito. Kahit papayaran mo siya. Basta mag-gitara. Hanggang ngayon, sinisingin ako ni Brother Ronnie. Brother Rene, sinisingin ako. Yun o yung pamamaraan natin. Kasi igagayad mo kayo ng Panginoon. Lord, ano bang pwede kong gawin para yung aking magulang na ipadala ko sa church? Halimbawa, birthday ninyo. Sabihin nyo, Ma, instead na paghahandaan nyo ako dahil birthday ko, pwede ba i-regalo nyo na lang sa akin? Sumama kayo sa church. Pwede yun. Huwag na kayo mag-request. Litson, ng cake, ng kung ano-ano, pamamasyal.
Isa lang sabihin nyo, regalo nyo na lang sa akin. Sumama kayo sa Diyos. Oh. Amen? Pag yun sa mga anak din ninyo na hindi pa nyo nakasama, praise God, dalhin nyo muna sa Jollibee o kaya sa McDo. Kaya dapat yung Jollibee, McDo, mag-sponsor dito eh. Pagkatapos yung pakainin, sabihin nyo na sama muna tayo sa church. Yeah. Kasi napakahirap mga kapatid. Dito sa ating lugar, pamilya-pamilya kung tumawag ang Panginoon. Oh. Pero meron pa tayo ilang pamilya dito na hindi pa kasama ang buong pamilya. Oh, yun ang ating pinagpipin. Oh, sama niyo yung pamilya. Huwag niyong hayaan na kayo lang ang makaranas ng kasiyahan, kagalakan na hindi nila matagpuan sa labas. Yung maranaman natin yung presensya ng Panginoon. Yung sabi nga ni Brother Ronnie, dati pinubuli ko si Sister Rose, pero ngayon, pag ako naman ang magsasalita, para akong naiiyak. Kasi iba yun eh. Presensya ng Panginoon yun. Amen. Sa mga awitan pangalan natin dito, ako matagal na ako sa ganitong gawain. Pero hindi ko mapipigil lang minsan yung aking mga luhay tumuturo. Kasi damang-dama ko yung presensya ng Diyos. Yun yung kasiyahan natin yun. Kagalakan natin yun na hindi natin matagpuan sa labas. O hayaan nyo lang ba, kayo lang ang nakaranas ng presensya galing sa Panginoon, pero yung pamilya nyo, hindi nyo alam kung ano yung mga naramdaman nila sa tahanan. Amen? Oh. Mas maganda tayo dito, sama-sama tayong magpuri. Pagkasyahin natin dito sa loob ng maliit natin church. Kasi pag nakita ng Diyos yan, na talagang umaapaw na tayo dito, ang Diyos ang gagawa ng paraan para magkaroon tayo ng mas malaking lugar. Nanalangin tayo ng nilangin, Lord, bigyan mo kami ng second floor, mas malaking espasyo. Pero nakikita ng Diyos, hindi pa naman tayo masikip dito, maluwag pa tayo eh. Punuin muna natin. At ang una natin dalhin dito, yung mga mahal natin sa buhay. Amen? Praise God, hallelujah. Oh. Yan ay bahagi natin sa pagmamahal sa Panginoon. At isa pa dyan, yung ating pagtulong sa gawain ng Panginoon. Yung ministry natin. Lahat kasi tayo may ministry. Kung kabahagi sa Iglesia nito, kabahagi ka sa katawan ng Kristo. Pag kabahagi ka sa katawan ng Kristo, mayroon kang ministry. Hindi lang kami. Oh. Ang isa na dyan, yung pagbibigay po natin. Love offering. Sabi pa nga ng Panginoon, dahil niyo ang kasampung bahagi. Kasi pagdadala po natin ay kasampung bahagi kapatid, yung pagbibigay po natin isa po yun sa kaparaanan na tayo pinagtatanim. Kaya nga kanina sa pasimula ko lang, binigay ko ng halimbawa yung uwido. Yung balong-babano. Hindi ba? Yung pinakahuli-huli ang meron siya, ibinigay niya. So ano nangyari? Kung basahin po natin yun, yung story na yun. Walang hanggang blessing yung dumating sa kanya. Tuloy-tuloy. Sa lahat ng nandoon, lahat nagugutom na. Pero sila na mag-ina, mas lalong pinagpapala ng Panginoon. Hindi kinukulang. Bawat dakot kung sa lagayin nila ng harina, laging merong laman. Oh. Kasi pagbibigay natin sa paggawa ng Panginoon, yan magtatanim tayo ng blessing. Tayo pagpabalaan. Kaya nga sabi niya sa Malaki chapter 3, verse 10, lagi na natin ito narinig kay Sister King, pag kuha tayo ng testimony. Sabi niya, dali niyo yung kasampung bahagi sa aking malik, sa storehouse. Bakit kaya niya pinadala? Kasi ang church nangangailangan po. Ang Diyos hindi nangangailangan. Kasi sa Kanya lahat galing yan. Ang kailangan ng Panginoon, yung Kanyang bahay, magkaroon ng pagkain. Bakit? May tubig, may kuryente, may activities. Bukod pa doon, sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 14, na sabi pa nga dyan, Minister Lito, di ba sabi niya doon, na di ba nararapat na yung mga naghahasik sa salita ng Panginoon ay kumakain din sa pagkakita ng salita ng Diyos. Ibig sabihin doon, yung mga nangangaral, kaya nga maraming pastor na mawala sa church. Maraming pastor, iniwan nila yung kanilang ministry. Maraming ministro na iniwan yung kanilang ministry. Bakit? Hindi kayang suportahan ng church. Kaya nga kami si Minister Lito, hindi pa kami tumitigil, hindi pa kami nag-retire sa trabaho kasi hindi pa kami kaya buhayin ang church. Kaya nga kami nag-business, nagtatrabaho, kasi hindi pa po talaga
kaya ng ating church na supplyan yung pangangailangan ng church. Kaya nga inuutos ng Panginoon na dalhin niyo ang iyong 10 bahagi sa bahay ng Diyos. Kasi ang bahay ng Diyos, maraming gawain. Katulad ng activities na paparting sa atin, yung anniversary, yung hindi naman natin magagawa yan kung wala tayong pinansyal. Kailangan natin pinansyal. Pero ano naman sabi niya doon? Kung itutuloy natin basahin yun. Kung hindi, bubuksan ng Diyos ang pintuan ng langit. Kung hindi, bubuksan ng Diyos yung pintuan ng blessing. Salita ng Diyos yan. Hindi naman salita namin yan. Binasa lang namin at sinasabi lang namin sa inyo. At hindi naman namin kayo pinabraso. Nasa inyo yun. Diyos ninyo yun. Kung gusto niyo ng blessing, isa sa kaparaanan na sinasabi niyo ng Panginoon doon sa Malakay chapter 3, yun ang isa sa kaparaanan. Yun ay uri ng pagtatanim. Tinatanim natin yung blessing. At anong pangako niya sa verse 11? Ano ba sabi niya doon? Sasawayin niya yung mga devorer. Ano ba yung devorer? Yung kamalasan. Yung business mo, nagiging malas. Yung trabaho mo, mamaya palipat-lipat ka ng trabaho kasi hindi ka pinagpapana doon. Alisin ng Panginoon yun. Bibigyan ka ng trabaho ng Panginoon permanente. Amen! Yung po hindi sabihin ko, yung po Paulo ba nasasaway niya ang mga mananak na. Yung mga kabusitan sa buhay mo, alisin ng Panginoon yan. Hindi lang puro buisit na buhay ito, buisit na buhay ito, walang nangyayari sa buhay na ito. Kasi hindi tayo sumusunod sa patakaran ng Diyos eh. Pero sabi niya, hamon nga siya, subukan niyo ang mga bagay na ito. Bakit hindi natin subukan? Ang Diyos na yun ang sasabi. Sino ba ang Diyos? Siya may gawa ng langit at lupa. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Amen! Hindi ba niya kaya ibigay sa atin yung mga pangailangan natin kung makikipag-negotiate tayo sa Panginoon? Lord, ito po, yung aking pong sinasabi mo sa akin, na hinahamon mo ako, na ibigay mo sa akin yung nararapat na ibigay sa iyo. Ito naman, Lord, ang aking pong sasabihin sa iyo. Kung may gagawin ko, gagawin mo rin ba yung pangako mo sa akin? Minsan lang ginawa namin sa buhay na. Diba? Ayaw ko lang ulit-ulitin yung mga testimony ko rito. Diba sinabi ko noon, walang-wala na talaga. Ultimong sing-sing kong peki, dinala na tiyahin niya naman sa salaan, nagalit pag-uwi dahil peki daw. Sabi niya, pinagod mo ba ako pasakla-sakla nito? Peki naman itong sing-sing na ito. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, alam niyo kung ano yung problema ko, Lord, hindi kami sumusunod sa patakaran mo. Hindi kami nagbibigay. Hindi kami tumutulong sa gawain mo. Pero Lord, ako, kung gagawin ko ba yung sinasabi mo, gagawin mo pa rin yung pangako mo. Amen. Hallelujah. Ginawa ko, at ginawa naman ng Diyos yung kanyang pangako sa akin. Hindi ba kami mayaman? Pero masasabi ko kahit paano kami nakawa buhay natin. Yun naman po ang pinaka-importante. Hindi naman tayo naghahangad na katulad ng mga milyonaryo na kilala dito sa Pilipinas. Kasi yung mga yan, pag sobra-sobra ng kayamanan mo, baka makalimutan mo ang Diyos. Tama na sa atin yung sapat. Kaya nga sabi niya, ano yun? May grace is sufficient. Yung biyaya ko yung sapat, huwag kayo magre-reklamo kasi yung biyaya ko yung binibigay sa inyo. Sapat sa inyo yan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah. Pagpakan natin ang ating buhay ng Diyos. God one another. Magtanim tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. Lalo sa ating kapitbahay. Ang pinakamahirap na mahalin yung kaaway po natin. Pero kung hindi pa ninyo natutunang mahalin ang inyong kaaway, pwede na siguro simulan nyo. Mahalin nyo ang mga kaaway. Amen? Napakahirap kaya hindi ka makatulog ng maayos kapag meron kang kaaway. Alam mo kung bakit? Baka paglabas mo bukas, aabangan ka. Hahantingin ka. Simulan mo na. Pagtanim ka na ng pagmamahal sa iyong kapwa. Amen. Kapitbahay. Mahalin mo na sila. Sabi nga dito, tatapuan sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway.
Matagal na utos ng Panginoon yan, pero minsan hirap gawin. Totoo yan. Maging honest tayo, mahirap gawin. Pero gawin lang natin, kasi utos ng Diyos yan. Simulan natin si maliit na bagay. Yung kapitbahay namin, matagal na namin nagkikaway. Dahil nga parang kami China at saka Philippines. Yung pagitan ng aming bahay na may kapirasong lote, pinagtatalo na namin yun. Kasi nauna silang nagtayo ng bahay doon sa amin, di ba? Siguro hindi napansin niyo pag napuno kami sa bahay. Dito sa tagiliran ng tindahan namin, di ba mayroong space doon? Hindi, ang sabi kasi sa amin ng munisipyo, wala isa sa inyong gagalaw dyan. Kasi pinagtatalo na namin. So, matagal na kami hindi nagkikibuan, pero parehong Kristiyano, pero hindi nagkikibuan. Pero itong pagpasok ng taon, bago pa nga dumating yung taon, ako lang bumabati. Dati-dati kasi, pag nagkasalubong kami, ako pakanan, siya naman pakaliwa. Pag siya naman nagpakaliwa, ako naman pakanan. Pero noong December, siguro yun, nagkasalubong kami. Hindi ko na iniiwasan. Talagang diniretso ko na siya. Sabi ko, kapitbahay, Merry Christmas, Happy New Year. Hindi man niya ako pinakinibo, pero alam ko may naramdaman siya kanina. Ang ako na bumati, may kaaway ka. Sino kaaway niyo dito? Patiin niyo na. Ha? Meron bang nag-aaway dito na hindi nagkakasundo? Patiin niyo. Kahit asawa niyo, may sama kayo ng loob sa kanya. Patiin niyo na. Yakapin niyo. Magkakapatid? Magkakapatid sa physical na hindi nagkakaulawa? Patiin niyo na. Kasi sabi nga dyan, idalangin ninyo sa inyo nagsisiyosay. Pero kung pinapray pa ka sa atin, yung ating mga kawan, yung mag-uusip sa atin. Yung mga nagsasabi sa inyo dyan, simpa kayo ng simpa dyan, ibuloy yan eh. Diba? Meron ako narinig dyan eh. Pati mo, sabi mo, ipag-pray niyo. Sabi mo, sana isang araw, makasama ka natin. Diba, Sister Pe? Nakwento ko ngayon nyo yan. Dati-dati, dati namin ko, lakas. Lord, balik ako sa kotse ko, Lord. Dinadalangin ko po na sana naman. Kung hindi ititigil, kahit pahinaan na lang, Lord. Pero sabi ko isang araw, Lord, itong tao na ito, makakasama natin. Tingin ba ng Diyos? Kaya kung may galit kayo dyan, sino ang galit nyo dyan? Batiin nyo na, mahalin nyo na. Dalan nyo ng supaw. Palamanan nyo na hindi. Sorry, pusa. Hindi. Sapagkat pinasikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabuti. Ibig sabihin, walang tinitingnan ng Diyos, walang pinipili ng Diyos. Masama, yung mabuti, pinasikat ng Diyos ang araw para sa lahat. Ibig sabihin yan, mahal ng Diyos. Makasalanan ka pa, kahit sino ka pa, mahal ka ng Panginoon. Amen. Mahal ka ng Panginoon. Kung ikaw tao, hindi mo kaya magmahal, ang Diyos nga, mahal niya tayong lahat. Kahit na tayo super yung kasalanan na nagawa natin. Ano ba kasalanan ng kapitbahay mo? Na-chismis ka lang eh. Galit na galit ka na. Sapagat kung ako'y magsiibig lamang sa inyo, ano ang ganti ng inyong kakamtin? Di ba gagayon din ang ginagawa ng maniningil na boys? At kung ang mga kapatid lamang ninyo, ang inyong babatiin. Kung mga kapatid lamang natin dito yung ating babatiin, paglabas natin dyan, pag may nasa lubong tayo, hindi natin kapatid rin sa pananampalataya. Yan pa nga ng persecutor. Patiin mo! Kapatid! Kaibigan, kapitbahay, kumusta? Amen! Kasi kung tayo lang nagbabatihan dito, ano pa silbi ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Diba? Yung sabi niya, ano ang ganti ng inyong makamtan? Hindi ba gagayin din ang ginagawa ng maniningil ng buwis? Yung maniningil ng buwis, ang sinasabi niya na, Lord, salamat, hindi sila ganon. Hindi ako ganon, hindi ako katulad nila. Kasi sila yung makasalanan ako, hindi. Hindi. Lahat ng tayo makasalanan, marami tayo sa harapan ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng pagkakataon na magsisisi. Yung mga yan, paano magsisisi kung hindi natin mamahalin yan?
Paano natin sila madala sa church to? Ini-start natin yan. Amen. Hindi, mahalin natin. Kamayan natin. Isang araw, madadala mo yan dito. Amen. Sasabihin niya, iba talaga ang mga Kristiyano. Kahit na may kasalanan ako sa kanya, sila pa unang bumati sa akin. Amen. Diba? Malaki talaga nagagawa ng mga personal na yan niya. Tama po. Amen? Puro lang tayo personal dito paglabas. Yung mga nasa loob natin dyan, yung natin kabati, hindi natin binabati, galit tayo sa kanila. Ano magiging sentido sa ginagawa natin sa Panginoon? At kung ang mga kapatid lamang ninyo yung babati, ano ang kalabisan ng yung ginagawa? Hindi ba gagawin din ang mga ginagawa ng mga hintil? Yung mga hintil sa panahon ng mga Panginoon sa Kristo? Yung mga hintil. The time of harvest is always later. Ang pagka-harvest mo, lagi mo talaga nasa uli. Gaya ng pagtatanim natin ng salita ng Panginoon, hindi naman agad-agad yan magdadala natin sa harapan ng Panginoon. Pero ang Diyos, gumagawa ng paraan. Para yung mga salita na ipunla mo sa kanila, ay ang Diyos ang magpapatuho. Upang madala natin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yun ang mission natin. Hindi yung mission natin na marami lang tayo na walang kwentang pagpaparami. Ang ating pong ginagawa, kasi utos pa ng Diyos yan, umayaw kayo ating pangaralin yung salita ng Panginoon. Kayo nang inuutos yun. Sa mga katulad natin na kilala sa atin. Yun ang ating trabaho, yun ang ating mission. At kailangan gawin natin yun. Pagdating ng panahon, na-harvest tayo. Di ba nung nakaraan, sabi ko nga, nung nagsimula lang tayo dito, iilan lang tayo. Nagbibilang lang sa kamay. Pero dahil hindi tayo tumitigil sa pagpahayag ng salita ng Diyos, isa dyan, ginagamit si Brother Ronnie, dumami tayo ng dumami. Pero ano naman yung ganti nun? Kung bakit tayo nagdala dito, tayo naman ay mag-ahayo din ang salita ng Panginoon. Para sila din naman ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi yun naman talagang mission. Yun ang mission ng Diyos in Jesus Christ. Kaya siya naparito. At pagkatapos na siya bumalik sa langit, iniwan niya sa atin yun. Na kayo ang magpapatuloy upang sila din naman ay magkaroon ng kaligtasan. Pero ang pagka-harvest, sa uli lagi yan. Amen. Sabi nga sa Ecclesiastes 3 verse 1, sa bawat bagay na may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kapanyarakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatay, panahon ng pag-uhul at itatay. Lahat ng bagay may kapanahunan. Huwag tayong magmamadali. Kung ano man yung naipunla natin ngayon, huwag tayong magmamadali. Basta samahan natin ang aksyon para ng palataya at aksyon natin. Hallelujah. Pero kailangan natin yung get on patient. Necessary. To in the process of sowing. Kailangan po natin yung patient. Pananampalataya. Bakit? Kasi minsan, may mga dumarating sa atin ng mga trials. Na kung minsan yan yung naghahatak sa atin upang yung ating pananampalataya ay bumababa. Kaya magtiis tayo. Wala pong nagtatanim na hindi nagtitiis ko. Kailan niya aanin. Basta may tinatanim ka, asa meron kang aanin. Pero kasama yung pagtitiis ko. Kasama yung pananampalataya ko. Gratitude multiplies the harvest. Dadami. Sabi niya, kailangan magpasalamat tayo lagi. Ano man yung maha-harvest natin, maliit man kayo malaki, pasalamatan natin ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng pasasalamat, nagbubukas yun upang mas lalo tayo pagpapalain ng Panginoon. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Tungkol sa inyo. Lahat ng bagay. Trials man yan, pasalamatan natin ng Panginoon. Maliit na ani man yan, pasalamatan natin ng Panginoon. Huwag lamang tayo pagpasalamat kung sa malaki na tatanggapin natin. Praise God, hallelujah. Conclusion, ang sabi ko dito, mabilis tayo. The harvest you want this year depende on the things you sow today. Depende kung ano yung tinatanim mo ngayon. Hindi ka pwede aanin sa darating na panahon wala ka naman yung tinatanim ngayon. Hindi tayo umasa may aanihin tayo, hindi naman tayo nagtatanim. Kaya ang aanihin natin, kung aani tayo sa sunod na taon, yan po yung depende kung ano yung ating tinatanim ngayon. Kaya ngayon, magtalim na, mag-isip naman, dalangin natin sa Panginoon Lord, ano ba ang nais mo itanim ko sa panahon ito. Na ito naman ay aanihin ko pagdating ng panahon. Remember the
assurance. And sabi niya, huwag tayo magpagod sa paggawa. Galatians 6:9, isa yun sa paborito versikulo. Huwag tayong mapagod sa paggawa, mga mabuti, sapagkat sa kapanahonan ay masikaan tayo o hindi tayo manghihinako. Praise the Lord! So, hindi kayo mapapagod sa pagtatanim, darating ang panahon tayo ay mag-aari. Amen. Kaya ngayon, simulan mo natin magtanim. Sabi ko nga, kahit sa maliit na bagay muna. At yan ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Praise the Lord! Start we're doing for musician service. Kaya mga kapatid, nahamon ko po na kumahin ko tayo lahat ngayon. Mag-isip kayo, isipin mo, Lord, ano bang mabuting pasimulan ko sa taong ito? I-guide po niyo ako, Panginoon. Gabayan po niyo ako, ano bang mabuting Panginoon? Na pasisimulan ko sa business, sa trabaho, at lalong tigit sa spiritual. Gabayan po niyo ako, Panginoon. Kaya, mga kapatid, buksan natin muli ang harapan. Humingi kayo ng gabay sa Panginoon. Humingi kayo ng karunungan sa Panginoon. Ano bang pinakamabuting pasimulan ko sa taong ito upang ako ay mag-aani sa sunod na taon. Praise God. Hallelujah. Puri sa Panginoon. Hallelujah. So, habang umawit yung ating mga simon, malaya tayo. Magpahayag natin sa loobin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Puri sa Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Muli po nating batiin ang ating katabi ng good morning. Good morning. Good morning, good morning, good morning. At kung maaari po, ay dito po tayong lahat sa harapan. Sama-sama po tayong muli aawit sa ating Panginoon. I encourage lahat po ng nasa likod ay dito po tayo sa harapan. Maraming salamat po. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Ang dami pa pong nasa likod. Dito po tayo sa harapan. Maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. So, habang tayo po ay nagpe-prepare ng ating mga puso sa pag-awit muli natin sa ating Panginoon, tanongin mo ngayon ang iyong katabi. Ano ba ang itinatanim mo? Amen. So, no, this is something talaga na we have to reflect even in ourselves. Ano bang itinatanim natin sa mundong ito habang narito pa tayo? Diba? So, we've talked about like how we will be able to grow. Nagpapasalamat tayo kay Pastor Hill, no? Napakaganda ng mensahe na kung ano ang itinanim mo ay siya yung aanihin. But there is very timely na nakita ko sa isang preaching. Sa mundong ito, pag oras na daw natin, oras na natin, wala tayong madadala eh. Our wealth, yung kung ano man yung meron tayo sa mundong ito, even our accolades. But, binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na madala natin yung mga mahal natin sa buhay. So, are you planting the Word of God in them? Tandaan natin, ang buhay natin sa mundong libago ay napakaliksik na. Gawin natin purposeful yung buhay natin. Because we never know what tomorrow's brings. Kaya mga kapatid, sa muling pag-awit natin sa ating Panginoon, napakarami ng pangako na pinagkaloob niya sa atin. And let's internalize all those promises. And one of the promises that really touched my heart, na hindi tayo iiwan ng Panginoon, na hindi niya tayo pababayaan sa kung ano man yung circumstances na dumarating sa buhay nating lahat. Siya ang magiging kaagapay natin. Siya ang magiging comforter natin. Siya ang magiging kapahingahan natin sa mundong ito na punong-puno ng gulo. Therefore, kapatid, I encourage you right now, at this very moment, lahat ng nagpapagulo sa iyong damdamin, sa iyong kaisipan, let it all out and bring it all to Jesus. Na
Lord, sa Kanya, makakahanap tayo ng kapahingahan. Lord, we thank you, Lord God. Once more, Lord, as we singing this song of praises to you, Lord, may all our admirations be more than just a hollow hallelujah, Lord, or empty praises, Lord. Tulungan niyo po ang aming puso, Panginoon, makatagpuan, Panginoon. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na may pinagdadaanan sa mga oras na ito, Lord. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na makita, Panginoon, iyong presensya, Panginoon, sa mga oras na ito. Makita ka, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pangako. Iwanag at gabay sa
sa iyo. Pagsama sa amin. Maraming salamat po sa presensya mo. Maraming salamat po Dakilang Diyos sa iyo. Mga salita. Magpapaalala sa amin, Panginoon, na hindi, Panginoon, ay kailangan magtanim pang-spiritual na bagay. Sapagkat kung gagawin namin ito, Panginoon, mag-aali kami ng buhay na walang. Maraming salamat po, Panginoon, na binibigyan mo kami ng nagkakataon, Panginoon, makapaghasik, makapagtanim, Panginoon, ng mga bagay upang kami, Panginoon, ay mag-aali din, Panginoon, ng buhay na walang. Dalangin ko po, Dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin, ay patuloy mo po kami, Panginoon, na bigyan ng pagtsatsaga. Tulungan po kami, Panginoon, na matapos po namin ang aming po mga ginagawa, kabutihan, Panginoon, ang ginagawa, Panginoon, upang, Panginoon, hallelujah, kami ay mag-aali, Panginoon, ng mabubuting bagay na galing sa iyo. Sabi po, Panginoon, ang mga paglabas namin dito, Panginoon, nawa, Panginoon, magawa namin ang iyong pong kalooban. Hindi nga po, Panginoon, ang kailangan namin magtanim ng pag-ibig, magpapatawad, Panginoon, magpapatawad, Panginoon. Naway, tumoy aming maumpisan, Panginoon, at aming pong magawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ito na iyo pong patuloy na binibigay sa amin at pagpapaalaala sa amin. Sa amin po, Panginoon, na pansamantalang pag-iiwalay, patuloy po namin nilalapin, patuloy po pag-iingat sa bawat isang uuwi, sa kanilang mga kabahayanan, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Patuloy po, Panginoon, pagpapalain kami, kung paano, Panginoon, ang mga biyaya, Panginoon, na amin pong napakinggan, Panginoon, ay dadalhin namin sa kanya-kanya po naming tahanan. Amin pong ipapalaganap, Panginoon, ang iyong pong mga salita. Amin pong gawin mo po kaming kasangkapan, Panginoon, bilang tagapagpahayag, tagapagpapakita, Panginoon, ng iyong kabutihan sa bawat isa. Maraming salamat po. At sa susunod kong linggo, Panginoon, muli mo po kaming idako dito, Panginoon, na kami sama-sama, Panginoon, na magpupuri, luluwalhati, at makikinig sa mga salita mo kung banal na siya ang nagbibigay ng buhay mo. Maraming salamat po. Sa iyo ang mataas na kapurihan, sa iyo ang mataas na kaluwalhatian at karangalan. Ibinabalik sa iyo sapagkat ikaw ang kaisa-isa naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang aming dalangin. Amen and amen. Amen. Isang mataas at malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Amen. So, binabati po natin ng isang maligayang kaarawan ang ating pong kapatid na si Sister Rose. Papuntahin po natin dito sa harap at si Sister Joy Joy. Amen. Awitan po natin sila ng isang masayang awit. Happy birthday! Punta po tayo dito sa harapan at ipapanalangin po tayo ng ating pastor. Happy birthday to